sandaling ito, kalat na mga konstabel sa bayan. Siguro naman hindi ko na kailangan sabihin sa'yo kung gaano kahalaga ang mga kalatas ng dala mo na ililibag ng mga payagan sa Maynila. Sa pamamagitan niyan, ay malalaman ng mga tao kung bakit tayo narito sa bundok. Oo, Dodo. Tonyo, sabihin mo sa mga kasama natin sa Maynila, ano mang mangyari, ipaglalaban kong simula yung sinimula natin. Ano po, ano? Artemio Pascasio po. Gusto ba? Tagalugban, Tayabas po. Artemio, mapangali bang ginawa mong pagpunta rito? Paano mo naman kaya natiyak na tatanggapin ka namin? Nagbabaka sakali po lamang. Anita, nagagalak po. At pati ang katulad ng babae ay gusto sumapi sa aming pangkat. Ngunit pinaramdam ko. Naniniwala ako na ang babae ay para sa bahay, hindi sa bundok. Kung meron mang bahay na nararapat para sa isang babae, ang bahay na iyon ay ang kubong ito. Sapagkat sa kubong ito, nakatira ang taong nagmamalasakit sa mga mahihirap na katulad namin. Dodo. Kamusta ka, Pepe? Loling, kamusta? Pedro, sama mo siya kay Gadyo. Salamat po. Maraming po salamat. Pepe, Loling, tuloy kayo. Kunin mo raw pangalan niya, sabi ni Dodo. Sino mo kasama mo? Taga Bulacan daw. Kaibigan ni Dodo. Nang bumalik ako sa Bulacan, pagkatapos na ihatid kita dito sa Laguna, ay hinuli ako ng mga kustamo. Nalaman nilang ginawa kong pagtulong sa'yo. Inihablan nila ako. At natitiyak akong hindi ako mananalo sa kasong ibinigay nila sa akin. Kaya minabuti kong magtago na kaming mag-asawa rito para makaiwas sa pagkabilang nito. Inaramdam ko nangyari sa'yo kasama, Pepe. Alam kong kung hindi dahil sa akin, hindi ka magkakaganyan. Hindi ako nagsisisi sa nangyari sa akin kasamang Dodo. Alam mo namang sa mula pa ibig ko lang umalig sa'yo. Natitiyak akong magtatagumpay ka sa iyong pinaglalaban. Sapagkat ngayon pa lamang ay bukang bibig na ang iyong pangalan sa buong Pilipinas. Ipinagpapatawad! 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 Inaanyaya ni Presidente Cabral ang mga taong bayan sa plaza para sa isang pagpupulong. Mga kababayan kong taga San Antonio, hindi ako maglalakas loob ng marap sa inyo kung alam kong kayo hindi nagtitiwala sa akin. Sa pamamagitan ninyo, ako'y naging presidente sa bayang ito. Naman, sa abot ng aking makakaya, hindi kayo nabibigo kung kayo lumalapit sa akin at humihingi ng tulong. Sa pagkakataong ito, ay nais kong kayong lahat ay makiisa sa akin sa kampanya ng pamahalaan laban kay Teodoro Asidillo. Narito ang pahatid kalatas na galing sa tanggapan ng gobernador ng lalawigang ito. Una, mahigpit na ipinagbabawal ang pagkukop at pagbibigay ng damit o pagkain at pakikisa kay Teodoro Asidillo. Pangalawa, mahigpit na ipinag-uutos ang pagdadala ng lapara, kandila, kasera o anumang bagay na magsisilbing ilaw sa gabi kung kayo naglalakbay sa bundok o anumang lugar sa labas ng bayan. Ito, mahigpit na ipinagbabawal ang paglabas ng bahay pagsapit ng ika-6 ng hapon hanggang ika-5 ng umaga ng susunod na araw.
Bakit tayo, kabayan? Ando ba si Sarento? Bakit? Pinapunta niya ako rito. May usapan kami. Andiyan ba? Sarento! Gandang umaga sa'yo, Sarento. Ano kailangan? Ano ang pangalan ko? Ako yung pinapunta rito ni Presidente. Ikaw ba yung sinasabing kusinero na magaling magluto? Oo. Ano namang mga luto ang nalalaman mo? Marami ho. Marunong akong magsigang, magpaksiw, magprito, saka lahat ho ng klaseng gulay. Alam ko gawin. Bali na. Ang gusto ko malaman kung marunong ka magluto ng tortang itlog. Eksperto ka ba ron? Aba, oo. Paborito ko yun Ang gagawin mo, mamamalengke ka sa umaga, sa hapon, at saka pagluluto mo kami ng makakain. Puntahan mo si Sargento at pag-usapan ninyo kung magkano ibabayad sa'yo. Teniente, magkano na ho bang pabuya sa makakahuli kay Asidillo? 500. Ang ibig niyo sabihin kung maituturo ko sa inyo, makuhuli ninyo mapupunta sa akin ng 500. Natural. Sa bagay hindi naman pera ang aking iniisip. Gusto lang matulungan ko kayo. Dahil alam kong kaya kayo nananatili dito sa gubat sa kagustuhan niyong mahuli si Asidillo. Pero, ang dali ko namang hulihin. Ang pangalan mo? Tano po. Tano, kapag nahuli ko si Asidillo, titiyakin kong makakarating sa iyo ang 500 piso. Saan ko siya makikita? Nente, isang bagay lang ang gusto kong malaman mo. Ang asawa niya si Duloy bagong panganak. At tinitiyak ko sa iyo na hindi pa nakikita ni Estilio ang kanyang anak. Julia? Anong ganyan pangalan? Rosa. Rosa. Simula pa pinangarap ko na magkaroon ng isang anak na babae. Sapagkat ang babae ay sagisag ng isang bansang katulad ng ating bayan. Sa bayan niyo, natupad ng aking pangarap. Sapagkat ang babae sagisag ng bansang Pilipinas ay niurakan ang tangan ng mga taong yung mayapak sa karapatan ng mga mahihirap upang mabuhay. Utang na loob, Dodo. Igalang mo man lamang ang pagkakataong ito. Kundi dahil sa pagtatanggol sa karapatan ng mga batang isinilang kahapon.